So ito na ang huling araw natin dito sa ating trabaho o sa ating part-time job. So nagpaalam na tayo na simula bukas ay hindi na tayo makakapagtrabaho sa kanila. Yun, good morning sa inyo guys. At yan, nakatapos na naman tayo ng isang trabaho dito sa BNB natin. Ayan, so nalinis na natin siya at tapos na natin siyang gawin. At yes, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina guys, ito na talaga yung huling araw natin dito sa trabaho. Kasi ano yata ako, against the light. Ayan, ayusin natin. Ayan. So, nagpaalam na ako kahapon sa kanila na ito na nga yung huling araw ko na pagtatrabaho sa part-time job natin. Dahil kahapon tinawagan ako, tapos ng trabaho natin tinawagan ulit ako nung hotel na isa ring in-applyan natin, no, ng trabaho. At pinagsisimula na nila ako na magtrabaho. Sa totoo lang, gusto nga nila mag-umpisa na ako immediately, pero sinabi ko na hindi pwede, kailangan ko munang tapusin tong trabaho ko dito at least for this week. So, binigyan nila ako ng hanggang ngayong araw na to, Biyernes, para makapagpaalam at matapos nga yung mga trabaho ko dito. Kaya doon naman sa current na pinagtatrabahuhan natin, agad-agad sinabi rin natin sa kanila kahapon or kagabi, no? Gusto ko sana tong trabaho na to, tong napasukan nating part-time na to. Yun nga lang, ang mahirap kasi sa sitwasyon natin dito guys is, di ba, tulad nga ng napapansin naman ninyo sa mga nakaraang vlog, palipat-lipat tayo ng apartment na pinupuntahan para linisin. So, may mga pagkakataon na talagang magkakalayo, no? Babiyahe ka pa talaga. So, yung mga pagbiyahe kasi natin guys, kumakain din ng oras yun. Minsan, sa totoo lang, yung pag sinuma total mo lahat, yung pag-aabang mo ng bus, pagbiyahe, minsan mas mahaba pa yung ginugol mo sa biyahe na oras kaysa dun sa trabaho mo. At yun nga, sa pag nagtatrabaho tayo, syempre ang binabayaran lang yung oras lang natin dito. So yung biyahe natin, of course, 'di ba, it makes sense naman na hindi talaga binabayaran yun, no? Pero yun nga, minsan meron tayong dalawang apartment, no, or tatlong apartment, minsan magkakalayo. Gumugugol tayo ng parang, actually sa paglilinis mabilis lang tayo, no, pero kasi yung biyahe doon talaga tayo parang lugi talaga, no. Pero I'm not saying na I'm not saying na pangit tong trabaho na to, or hindi maganda yung ganitong klaseng trabaho. I'm not saying that. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, gusto ko talaga tong trabaho na to kasi nga tranquilo lang or relax lang yung pagtatrabaho natin dito. No pressure, and at the same time, kung tatanungin nyo, kumikita ba tayo dito? Yes, kumikita naman tayo dito, no? We can earn naman sa mga ganitong klase ng trabaho kahit part-time. However, kung tatanungin ninyo, nakakasapat ba? Of course, aminin ko na hindi ganun na nakakasapat, no? Kasi medyo malaki talaga ang needs ng family natin, no, in terms of financial needs, no. Malaki ang pangangailangan din ng family natin. Kaya tulad nga ng sinabi ko, I just accepted this job para siyempre kahit papaano kumita, no. And yun nga, yung hotel na yun na nag-hire sa akin, nagbigay ng maganda talagang kontrata. Yun nga, medyo kakalungkot kasi yung amo talaga namin dito ay mabait. Tapos gusto niya talagang nagtatrabaho sa kanyang mga Pilipino, for I think 30 or 40 years ng pagkakasabi niya sa akin na he's working with Filipinos. So talagang mga Pinoy ang hina-hire niya.
But unfortunately, yung experience nga niya minsan, sinasabi nga niya sa akin na may mga hindi nagtatagal talaga, umaalis, gano'n. Siguro kasi, yung type of job niya ay, I don't know, ayoko siyang i-judge, pero for my point of view, parang hindi siya gano'n ka-stable. Kasi tulad nga ngayon, no, medyo low season. Siyempre, yung trabaho mo, low season din. 'Di ba? And I expect na itong mga darating na buwan, pag nag-high season, mas marami talagang trabaho dito at I think mas maganda talaga ang kita dito, no? Tapos, madali siyang kausap, baga, in fairness to him, yun nga, mabait talaga siya, no? Yun nga lang, I think ganun talaga, no? As I have said, kailangan nating kumita ng mas maayos para sa pamilya natin. Kaya ganun man yung sitwasyon, maganda man yung pakikisama, sadly, kailangan natin silang iwan. Kailangan kong iwan yung trabaho na to o yung amo rin natin na yun. Sa totoo nga, nung kinausap ko siya, medyo bitter yung pakiramdam niya, no? Kasi nga daw, nagustuhan niya na ako, gusto niya rin yung trabaho ko, yung kasama ko ring Pilipina, binild up din kasi ako sa kanya. At ang plano nila ay bigyan ako ng kontrata this March, no, itong March na darating. However, ah sabi ko nga, kung hindi rin naman matatapatan yung kontrata na binigay sa akin dun sa hotel, so most probably tanggihan ko rin. No, actually, siguro kung nung nag-apply ako sa kanila, sinabi nila na sa akin ko kontratahan na nila ako kaagad. I think mapapaisip talaga ako, no? So, actually kaya ako rin tinuloy ito kasi nga sabi niya sa akin, yung unang buwan ay wala talaga munang kontrata. At sabi ko sa sarili ko noon, since kailangan ko ng trabaho, sige saka ko naiisipin yung sa kontrata since yung first month ko naman wala akong trabaho, and then kung talagang wala talaga yung hotel at hindi ako tatawagan after a month, kapag inofera nila ako ng kontrata and I can see na maayos naman yung kontrata at maganda at kumbaga competent naman yung offer nila sa akin, I might sign. At baka or hindi rin, no? Kasi may din naman ako sa sitwasyon ko. Ang mali ko lang siguro, hindi ko nasabi sa kanila na bukod sa kanila ay may iba rin naman akong ina-applyan, no? Yun lang yung siguro, yun din yung pinopoint niya na sana bakit daw hindi ko sinabi. Pero kasi syempre ang point ko naman is, kung sasabihin ko yun, malamang sa malamang hindi naman nila ako tatanggapin or hindi nila ako mabibigyan ng trabaho, 'di ba? So, yun nga, medyo naging bitter yung pakiramdam nung boss ko dito. Normal lang naman yun. Sabi ko nga sa kanya, naintindihan kita at ako naman nag-respond din naman ako or nag-reply naman ako ng maayos sa kanya. Kumbaga maayos ko naman siyang sinagot. Sinabi ko na naintindihan ko siya. Sinabi ko na naintindihan ko yung pakiramdam mo dahil kailangan mo ng tao sa trabaho. Pero I'm sorry, sabi ko nga ganun, kailangan mangyari to, kailangan ko umalis. And yun, 'di ba? Actually, parang medyo mas mahirap din sa kalooban dahil 'di ba parang may taong masama ang loob sa na nagbigay sa ng trabaho. But at the end of the day, guys, meron kasi tayong kanya-kanyang priority. Yan din yung sinabi sa akin ni Mia kasi nga medyo napansin niya sa akin na malungkot ako dahil hindi dahil may bago na tayong trabaho no na dapat nga masaya ako, pero naging malungkot ako kasi syempre yun nga may taong sumama ang loob sa akin na pagkakakilala ko sa kanya mabait na tao. At yun nga, at the end of the day, pinaliwanag din naman sa akin ni Mia na may kanya-kanya nga tayong priority, may kanya-kanya tayong iniingatan. At ang mga negosyante, alam naman natin na ang first interest talaga nila ay yung negosyo nila, no? Before yung mga trabahador, yung negosyo mo rin muna nila, 'di ba? At ako naman bilang empleyado, ang prioridad ko naman syempre yung parang well-being din ng family ko, yung syempre 'di ba, financially, wag na tayong magpaka-ipokrito, 'di ba? Financially, kumbaga,
yun nga, financially kailangan nating ma-providean ng maayos yung family natin, 'di ba? So at the end of the day, syempre ako ang hindi I think hindi lang ako, no. I think sa lahat ng mga nagtatrabaho or hindi man lahat, I think karamihan, no. Probably syempre after sila sa magandang kontrata sa trabaho, 'di ba? Yung magandang sasahurin, 'di ba? Syempre ang tagal ko rin namang nagtiis dito, guys, simula 2017 dumating ako dito. Nakuwento ko na nga rin sa mga nauna kong vlog na how many times, ilang beses akong na-discriminate dito pagdating sa sweldo dahil lang sa hindi ako mahusay mag-Italiano, guys. That's the only reason, no. Tagal kong tinis yun, ilang taon na ito lang ang pinapasahod sa akin na pag kinumpare ko sa mga kakilala kong Pilipinong nagtatrabaho, they have a better contract, mas nababayaran sila ng maayos, alam niyo yun. And kumbaga, tapos ngayon na may nag-offer sa akin ng magandang kontrata, 'di ba? Kumbaga parang tatanggihan ko pa ba, 'di ba? Na after a long time kong tiniis na babayar na maging underpaid, 'di ba? Tapos ngayon na may chance na nagbukas para kumita ng maayos, palalagpasin ko pa ba, 'di ba? So yun, I feel sorry kasi nangyari yung mga bagay na yun, or kailangan mangyari itong mga bagay na to. Sabi ko nga, talagang tayo bilang tao, naghahanap tayo ng trabaho para kumita, 'di ba? So every time may mag-open na opportunity na maganda, syempre kailangan nating i-priority yun. Okay, so tapusin ko na to, sasara ko na tong apartment and yun, sipat na tayo. Yan, huli na tayo, guys. So paalam na sa building na to, no? At na ito na yung huling araw talaga natin. Baka matanong ninyo, guys, kung bakit ganun-ganun na lang ako umalis or bakit ganun kabilis yung pag-alis ko, no? So totoo lang kasi wala nga akong kontrata dito, guys. So sa madaling salita, hindi ako nakatali sa kanila at hindi rin sila nakatali sa akin. Kaya nung nagpaalam ako, parang 2 days notice lang, and yun nga, Huwebes, Biyernes, din Sabado, hindi na ako papasok. Medyo hindi siya naging ganun kalaking problema, 'di ba? Sa totoo lang, kung tatanungin niyo ako, masaya ba ako? Yes, masaya ako kasi finally, 'di ba? Nakahanap nga tayo ng isang trabaho na kumbaga nagbibigay ng maayos na kontrata. Sabi ko nga kanina, after so many years na nagtatrabaho dito, palagi ako nadi-discriminate. Nagustuhan din naman nila ako. Actually naramdaman ko yun na nagustuhan ako nung boss ko, pero talagang ganun. Wala, talagang ganun, guys. Kailangan kong gawin tong bagay na to. I'm hoping na lang, no, na sa itong bagong journey ng trabaho na papasukan natin, I'm hoping na sana maging okay lahat, no? Sana magawa natin ng maayos yung trabaho dito. Kasi this time, guys, hindi tayo magtatrabaho para maging tagalinis or para maglinis ng kwarto, no? Which is yun ang mga naging trabaho ko talaga dito sa hotel noon. Housekeeping talaga. Talagang laging kwarto ang trabaho ko, naglinis ng kwarto, nagpe-prepare ng mga room para sa mga guest. So this time, ang magiging trabaho natin sa hotel ay Facchino or porter, hotel porter. So sa madaling salita, medyo maharap tayo sa guest. At meron ding light cleaning duty, syempre, no? Kasama doon yung naglilinis ka ng hallway, 'di ba? Tumutulong ka para i-prepare yung mga biyangkeriya na gagamitin ng mga kameryera, no? Actually, wala pa akong
malaking knowledge tungkol sa pagtatrabaho as Fakino. Yung mga nalalaman ko is, kumbaga, nalaman ko lang din, no, sa ibang mga kakilala natin nagtatrabaho as Fakino. Sorry yung araw medyo against the light ako. Ayun, sabi kasi nila sa akin, yun nga daw ang usual trabaho ng isang Fakino or isang hotel porter. Yun, sana guys, magampanan natin na maayos yung trabaho natin doon. At sana yun, sana ma-regular tayo guys. Kasi dun sa sa isang hotel noon nung 2020 ngayon kinukwento ko sa inyo, dapat pipirma na ako ng dun ng kontrata na, kasi natapos na yung 6 months ko na contract nung una. Dapat pipirma na ako ng panibagong kontrata, magre-regular na sana ako. Kaso nag-COVID nga. Wala. Di natuloy. Sayang. Pero wala, ganun talaga Hindi lang naman tayong naapektuhan ng COVID. Halos lahat. So ngayon, uwi muna tayo. Uwi muna ako. Isa lang ang nilinis natin ngayon na B&B. Isang apartment lang. Then uwi na tayo. Bali 12:30 na guys ng tanghali. Nagsimula ako dun ng 10:30 yata ako nagsimula dun na maglinis. Tapos yun, talagang relax lang yung ginawa kong pagtatrabaho. Kumbaga dahan-dahan lang, di ko minadali. At yun nga, nakapagkwento rin ako sa inyo kanina, di ba, bago ay grabe basura dito Mamma mia. Yan, bali papunta na ako dun sa parang bus terminal. Yun lang yung bus terminal. Ito na yata yung bus ko. Kakarating lang. Yan, so ito yung pinaka-terminal kasi. Yan. So hindi pa aalis yan. Maghihintay yan ng oras para umalis. Ganda sana may park dito, kaso yung basurahan dun, grabe. Ay, so sakay tayo dito. So ito yung bus na sasakyan natin. Ayan. Tara, sakay na tayo. Ayan, dito na lang tayo umupo. Okay, para malapit din sa labasan. Umuulan pa yata dito. Sakay tayo dyan. Ibali, sinundo naman tayo ni Mia. Sabi ni Mia, susunduin niya raw tayo kasi naka-work from home siya. Grabe, hindi pa rin tinitigil yung masamang panahon. Kasi si Mia. Hala. Nasaan siya? Oh. Teka, tawagan ko siya. Hi, babe. Yun o, namiss niyo ba asawa ko? Ito yung ulap po, dilim mo. Ayan. So, bahagya na siya lumakas ngayon guys.
Exit kaya, Daddy. Ano oras na ba? 53. Gusto mo tayo dyan, tambay tayo dyan, stop tayo dyan sa Chinese. Umuulan eh. Susunduin yun. Umuulan eh. Kaysa naman maglakad si Seth. O pwede rin. Kanan mo na dyan. Kaysa maglakad si Seth. Hirap kasi pag dito. Ay naku, puno rin yata ang Chinese, mami. Diyan ka na lang, dyan na lang. Pasitas abante mo dyan ng konti. Tapos mag-hazard ka. Okay lang yan. Yung Ay, quiz. wala. Lakas ng ulan. Because mami, sinundo ako ni mami sa Batistin. Umuulan. Kaya sabi namin, sunduin ka na. I had my umbrella. So you wanted to Ayaw walk? magpasundo. Gusto mo maglakad. Honestly, I had my umbrella. Ang lakas ng ulan na lang. Yeah, true. Ba, dapat na mag-thank you kayo mami, no? Be thankful. You should be thankful na sinundo ka. Thanks, Mom. Kahit may umbrella ka, no? Kasi hindi ka na mahirapan. I got DV, so I can mask TV. Perke? No PD. Okay. Honestly, I really wanted to do PD. Bakit? Kasi magaling ka na mag-surf. Kasi magaling ka na mag-volleyball. Saan tayo? Doon na sa harap na lang. Maraming aalis dyan mamaya mami kung wala. Dyan na lang tayo sa harap ng bahay. Para hindi tayo mahirapan tumaan. Magbasa ng gusto. Mas ko tignan nyo naman guys. So, maaraw pero umuulan. Anak ng tinapay talaga. Diba? Sakit talaga abutin mo dyan. Nag-ano na guys, nag-hail na. Ito kung nakikita nyo. Ito yung mga bumabagsak. Ayan o, may tumatalbog-talbog yan. Kita nyo yung mga puti-puti. Yan. Yan ang lunch natin guys. So, diba? Luto ni JD. Tara, kain tayo. Panibagong araw na naman guys. And yeah, wala na tayo dun sa trabaho natin. So, kaya na sinabi ko kahapon, Friday, yun na yung naging last day ko sa trabaho. And sa ngayon guys ay naglo-look forward naman tayo sa bagong trabaho na papasukin natin. It's been a long time nang huli akong magtrabaho sa hotel. That was 2020. So what? 5 years ago, yung huli kong trabaho sa hotel, or 6 years, 2026 na pala ngayon. Grabe, no? Ganun na pala yung katagal. Finally, makakabalik na tayo sa hotel. Matagal ko na siyang binabalak, matagal ko na siyang ginugusto na makabalik ulit sa hotel. Hindi lang ako talaga makatsyempo, medyo mahirap dahil nga gawa ng mga bata. Tapos this time nga, full-time na yung magiging trabaho natin. And I'm very, very excited sa kung ano yung kakaharapin natin doon, guys. Itong buwan na dumating or pagpasok ng taon, January, medyo nakaramdam kami dyan ng bigat kasi syempre kagagaling namin ng gastusan. Tapos nag-birthday rin si Savannah, so medyo sunod-sunod talaga yung gastusan namin. Tapos dumating bigla yung mga dapat namin mga bayarin, and yun, nagkaroon talaga kami ng struggle nitong mga nakaraang buwan. But nasusurvive naman namin, nalalagpasan naman namin, so we're very thankful. And ngayon, sa trabaho na pag-umpisahan natin, I'm hoping na makapag-umpisa ulit tayo ng maayos na trabaho at syempre mas maayos at mas stable na income. We'll see. Nag-message na rin kasi sa akin yung at balita ko may mga makakatrabaho akong Pilipino. Yung isa doon kilala ko, kaya I think wala akong magiging problema doon. Nakasama pa namin dati sa bahay. And yun, we'll see, balitaan ko din kayo kung ano yung magiging experience ko. Titignan ko kung makakuha ko ng konti-konting clips doon sa trabahong pupuntahan ko.
Okay, so bago pa ulit mapahaba at mapasarap na naman ang kwentuhan ko guys, dito ko na muna tatapusin yung vlog na to. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na update ko kayo guys kung anong nangyari sa unang araw natin dun sa trabaho. Yun, kita-kita ulit tayo sa susunod guys. See you soon and thank you very much ulit sa mga again, patuloy kong pinasasalamatan yung mga viewers natin na patuloy na nanonood sa amin. Ulitin ko, kahit konting-konti lang tayo, we are very happy to share with you yung ibang mga part ng buhay namin. Daddy, I'm gonna get the liquid tied up. Saan ka magkakaroon? Okay, sige. So, we're very, very happy na i-share sa inyo yung ilang mga bahagi ng buhay namin. Hindi man sa araw-araw, pero at least sa bawat linggo or bawat buwan ng buhay namin. And yun, pasensya na kayo dun sa mga lagi nag-aabang ng video sa amin kung hindi kami araw-araw nakakapag-upload. Medyo mahirap talaga, lalo na sa part ko. And I think mas lalo pa itong magiging mahirap kasi nga, papasukin na nating trabaho ay 8 oras na. Tingnan natin kung may powers pa akong mag-edit pag uwi sa bahay. Okay? So, again, thank you very much and see you soon dito lang sa Abad's Life.